po natin ang ating this is our confession, this is our creed, this is our doctrine, and this is our theology that we've got a good, good Father. At today, sa ating pagpapatuloy ng ating pagsamba sa ating Panginoon, bilang kabahagi po ng ating programa, inanyayahan ko po ang bawat isa. Samahan niyo po akong manalangin bilang isang body of Christ and a bride of Christ. Let's come together in prayer. Lord, salamat po aming Panginoon for sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat po dahil alam po namin, Panginoon, yung aming posisyon sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na dahil lang po sa inyong mayamang biyaya kung bakit po kami nakakaharap sa inyo ngayon. At as you look upon us, ang nakikita niyo po ay ang aming Panginoong Jesus na nabayubay sa cross para sa aming mga makasalanan. Salamat po dahil kasama po sa aming paniniwala at sa inyong mga itinuro, Panginoon, na kami po'y makasalanan, na wala po kaming kakayanang ligtas ang aming sarili, wala po kaming kakayanang kulang po ang mabubuting gawa, merely iyon ay walang kakayanang iligtas ang bawat isa sa amin. Pero salamat po sa aming Panginoong Jesus. Salamat po sa kaligtasan na inalay po ng aming Panginoong Jesus. Binigay ng walang bayad, tinubos kami mula sa aming pananagutan, tinubos kami, Panginoon, mula sa aming kapahamakan. At salamat po dahil sa pamamagitan nito ay pwede ka po naming tawaging Ama. At kagaya po ng aming inawit, Panginoon, this is our confession, this is our creed, that we've got a good Father. Maraming salamat po, aming Panginoon, dahil all throughout the years, Panginoon, tapat ka sa inyong iglesia, sa buhay po ng bawat isa, sa bawat pamilya. Maraming salamat po. We would like to adore you, Panginoon, for who you are. Tama po yung aming inawit, Panginoon. You are the God Almighty, our El Shaddai. And you are the Lord of glory, the one who is pero sa kabila ng malayong distansya, Panginoon, kami bilang tao at ikaw isang Diyos, ang laki pong biyaya na kami tinawag din yung kaibigan. At maraming salamat po. Dahil meron kaming assurance, Panginoon, na hindi po kami citizenship dito sa lupa, kundi dyan sa langit. Kaya Lord, sa aming paglapit sa inyo ngayon, bilang isang katawan, bilang body of Christ, bilang inyong bride, Panginoon, humihingi, Panginoon, kami ng kapatawaran. Kung amin pong nasaktan, o aming nadunggisan ang inyong kabanalan sa aming buhay. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin, kilala niyo po ang aming mga sarili, Panginoon. May mga unconfessed sin, may mga unrepentant sins, Panginoon. Pero lahat po ito ay open scandal dyan sa langit. Batid niyo po ang lahat, Panginoon. Kaya Lord, bilang isang katawan, at in behalf ng Global Connection Dubai, patuloy po kaming nagpapalinis sa inyo. Sa inyong dugo na natumangi sa krus ng Kalbaryo, dahil sa aming mga kasalanan, na patuloy pong naglilinis sa amin, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Kung sa mga sandaling kami po ay hindi nagbasa ng Biblia, kung sa mga sandaling hindi po kami nagkaloob, kung sa mga sandaling hindi po kami nanalangin, kung sa mga sandaling hindi namin binigyan ng pagpapahalaga ang inyong mga utos, na kami magmahalan, kami magpatawaran, kung sa mga sandaling hindi po namin nabigyan ka ng karangalan sa aming mga trabaho, sa mga sandaling kami po ay pinariority namin ang ibang bagay kaysa sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. At alam namin, Panginoon, ito yung mahadlang upang di namin maranasan ang inyong biyaya. Kaya Lord, patuloy po namin inilalapit, Panginoon, ang purity ng simbahan. Ang aming belief, ang aming stand, you are holy. Pero hayaan niyo po, Panginoon,
sa inyo pong sanctifying grace, Panginoon. Patuloy po kaming mabuhay ng may kabanalan. Hirap, struggle po ang bawat isa dito. Pero alam namin na sa pamamagitan ng inyong biyaya, kami po ay inyo pong tutulungan, Panginoon. Kaya nga kami nagpapasalamat dahil ito po ay nasaksihan namin noong 10 taon ng GC Dubai. Salamat po dahil tinulungan niyo po ang iglesia at sa inyong biyaya ay nagpapatuloy. Ang katapatan ninyo ay nananatili, ba't iba man ang maging tao, ba't iba man ang magiging generation, pero ang bawat taon ay mensahe ng inyong katapatan sa inyong iglesia. Marami po kaming mga pagkukulang, pero salamat po dahil hinayaan niyo at pinahintulutan ninyo na mag-celebrate ang GC Dubai ng 10 taon at sa aming next chapter, Panginoon. Salamat po sa privilege na nandito kami. Isang pribilehiyo na mapaglingkuran ka dito. Ikaw po ang nagdala dito. Hindi po kami basta-basta OFW. Kami po ay missionaries ninyo, Panginoon, na kung saan inatasan ninyong i-advance ang kaharian dito sa UAE, Panginoon. Kaya we are praying, Panginoon, ng bawat isa. Pusan niyo po ang puso at damdamin ng bawat isa. Nung sinabi niyo pong humayo kami at ituro namin ang inyong salita, ang una niyo pong itinuro sa amin, Panginoon, ay ipag-pray. Pray for the Lord of the harvest. And Lord, ang aming dalangin, Panginoon, ay matuto kaming manalangin. Ipanalangin namin yung aming mga katrabaho, panalangin namin yung mga kaibigan, yung aming mga kakilala na wala pa po sa inyo, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay. And with that, Panginoon, patuloy naming nilalapit na gamitin niyo po ang bawat isa sa aming mga limitasyon at kakayanan, Panginoon. Padala namin ang ilaw na inatas niyo po sa amin. At huwag niyo pong hayaan na ang celebration namin ay mananatiling celebration na lamang, Panginoon. Hayaan niyo po na may apply namin ito. Hayaan niyo po na maipamuhay namin ito. The Global Connection Dubai, together, bawat isa po sa amin, ay we will go, Panginoon. Together, we will go. We pray for the small group na namin po nga pinag-pray sa inyo, Panginoon. Na ito maumpisahan na as soon as possible, na mapagtibay ang relasyon ng bawat isa, at the same time mapagtibay yung aming pangarapin, Panginoon, na kami ay humayo, na kami ay lumabas dahil ang church ay nilikhanin nyo para lumabas, para ipahayag ang inyong salita sa ibang tao. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, magkaroon ng time, magkaroon po ng desire, at maging intentional ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bless niyo po ang mga maunguna itong mga small group na aming pinagpipray, aming nilalapit, Panginoon. Ganun din, aming nilalapit, Panginoon, ang bawat family, Panginoon, ng Global Connection Dubai, simula sa mga asawang lalaki, asawang babae, ang mga anak, Panginoon. Maraming salamat po dahil ang bawat pamilya ay nabubuhay sa inyong biyaya, Panginoon. May iba't ibang strength, may iba't ibang working areas, pero salamat po dahil lahat po ito ay sa inyong biyaya ay nagpapatuloy. We are praying, Panginoon, na i-bless niyo po ang bawat marriage ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na maging sentro. At alam po namin, Panginoon, na may ginagawa ang kaaway para patuloy sirain ang marriage ng bawat isa. And hinihingi po namin ang inyong paggabay, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga asawang lalaki. Pagkakakipat po nito yung aming responsibilidad na mahalin po namin ang aming mga asawang babae, Panginoon. Ganun din naman ang mga asawang babae. We pray, Panginoon, na yung kanilang commitment na mag-submit at mahalin ang asawang lalaki, Panginoon. Patuloy po namin itong inilalapit sa inyo. Maging ang mga anak, Panginoon, namin nilalapit na habang buhay po ang aming mga magulang, maipakita namin yung pagmamahal na inyo pong inutos sa amin, pagmamahal at na may kasamang paggalang, Panginoon. Bless niyo po ang bawat family ng GC Dubai, mga pangangailangan, kayo po ang tumugon nito. Meron po sa aming kalagitnaan na may karamdaman, we are praying, and bilang isang pamilya ng Global Connection Dubai, kami nagpapasalamat dahil inilabas niyo na po si Ate Rem sa ICU. We would like to offer a special prayer para kay Ate Rem. Alam po namin na mahal niyo po siya, mahal niyo po si Ate Rem. At meron po siyang dakilang pastor, at yun po ay kayo, Panginoon. Patuloy niyo maranasan ito. Yung sinabi niyo po sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. Patuloy po itong ma-confess ni Ate Rem sa kanyang sitwasyon ngayon.
na meron siyang mabuting pastol at yun ay kayo. And we are praying, Panginoon, na patuloy po makarecover si Ate Rem sa kanyang sitwasyon. Salamat sa commitment, salamat sa kanyang ministry, salamat sa kanyang desire, Panginoon. Salamat sa mga sa hospital na ginamit ninyo at sa mga tao na ginamit ninyo, Panginoon. We are praying for Ate Rem and we are looking forward to hear her testimony ng inyong katapatan sa kanya, Panginoon. Ito po ay isang season lamang na pagdadaanan ni Ate Rem. I do believe, Panginoon, you are more powerful and you are more gracious, Panginoon. At ito po ipapakilala ninyo sa buhay ni Ate Rem, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niya. Maging ang leaders ng GC Dubai, katulong po ang mga pastor, Mr. Joel, Papa Bear, Elder Bear, maging ang leaders, Panginoon. Salamat po dahil alam namin na mayroon kaming hangganan ng aming paglingkod dito sa church na may hangganan. Pero we are praying, Panginoon, na habang kami tinatawag ninyong maglingkod, hayaan niyo po, Panginoon, na maibigay namin yung best, maibigay namin yung aming excellency sa aming paglilingkod dahil ang pinaglilingkuran po namin ay buhay na Diyos, Panginoon. Kaya Lord, bless niyo po ang bawat leaders ng GC Dubai. Alam niyo rin po ang mga sitwasyon namin, alam niyo rin po yung mga pinagdadaanan namin, yung aming mga isipin. We are praying, Panginoon, na patuloy po kayo magpakilala sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, aming Panginoon, aming dakilang mga Diyos. Dahil lahat po ito ay pwede naming ilapit sa inyo, sa trono ng inyong biyaya. Salamat po. Maging sa pag-aaral namin ng inyong salita, maraming salamat po. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Alam niyo po na I've been struggling, Panginoon, nung ginagawa ko itong mensahe niyo. You know, kung yung sitwasyon ko, Panginoon, you know na yung aking limitasyon. Pero dahil ito po ay nasa inyong salita, kailangan namin itong pag-aralan, Panginoon. Salamat po. Dahil all throughout ng aking preparation, ay pinipreach niyo po ito sa aking sarili, Panginoon. Salamat po dahil yung mensahe ninyo na ng biyaya ay beyond sa kaya naming isipin, beyond sa kaya naming gawin, Panginoon. Kaya Lord, maging yung mensahe na aking natanggap, Panginoon, ay maging mensahe rin sa bawat isa na aming pag-aaralan, Panginoon. Isang napakahirap na topic, isang napakahirap na talakayin, Panginoon. Pero dahil po kami may Kristo sa aming puso at dahil buhay po ang Kristo na nasa aming mga puso, Panginoon, posible, Panginoon, posible itong aming pag-uusapan. Gabayan niyo po, minsan pa ang inyong lingkod, gabayan niyo po ang inyong manggagawa. And help me, God, as I speak your words. In Christ's name we pray. Amen. 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 So, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y nakikigalak. Ano po, dahil ngayong araw din na to, birthday po ng ating isang manggagawa, ang ating Papa Ver, ano po. Ngayon po ay nasa trabaho, pero mamaya meron siyang invitation na magkaroon ng simpleng gathering, ano po. So, tayo nagpapatuloy sa ating talakaying last Saturday, ano po, ay diniscuss natin itong loving the bride of Christ, ano po. Isang analogy ang ginamit ni Apostol Pablo na kung paano natin itatrato ang church ng ating Panginoon, yung bride, ano, ginamit niya yung term na bride, ano, that Jesus Christ loved the church, mahal niya ang kanyang simbahan, ang kanyang bride sa pamamagitan ng self-sacrificially, inalay niya ang kanyang buhay, ano, through sanctifying and through servingly. So we talk about loving the bride of Christ. At ngayong hapon, sa maikling oras, kagaya po ng panalangin ko kanina, isang napakahirap na talakay. In fact, to be honest with you and to confess, ay nagtry akong baguhin itong topic na to, ano, nung pinag-aaralan ko, kasi na madaling basahin, madaling magsulat ng mga manuscript, but the application itself parang napakahirap, ano po. Love your enemies, ano po. So ito yung ating tatalakayin at samahan niyo po ako at hiramin natin ang prinsipyo na mismo ang Panginoong Hesus ang nagtuturo. In fact, sabi ng maraming theologian, the greatest sermon ever, yung Beatitudes, ano po, kasama to sa Beatitudes ng ating Panginoong Hesus. Matthew 5:43 to 48. Ito po ang salita ng ating Panginoon. You have heard that it was said,
You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the just. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? 47 and 48. And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You, therefore, must be perfect as your heavenly Father is perfect. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Minsan po sa kanyang libro na na may title na Inclusion and Embrace, ang author po ay si Miroslav Volf. Sa kanyang libro ay sa preface ng kanyang libro ay sumulat siya ng isang true to life na kwento na experience niya, na kung saan sa kanyang isang lecture na andun yung kanyang mentor, na andun yung kanyang pastor. Ang pangalan po ng kanyang pastor ay kilalang theologian din, si Georgian Moltmann. Moltmann. At sa kanyang lecture, isa sa mga binanggit niya itong mga katagang ito. We ought to remember to embrace our enemies as God has embraced us in Christ. Sabi niya, we ought to embrace, dapat yakapin natin ang ating mga kaaway o yung enemies as God has embraced us in Christ. So isang napakagandang lecture, isang napakamagandang talakay po nung pinresent ito ni Miroslav Volf. After ng kanyang presentation, ay lumapit po sa kanya si Georgian Moltmann, nagtanong sa kanya, talaga ba? Maganda ang lecture na tinuro mo, maganda yung diniscuss mo. Pero paano kung ang enemies mo ay yung mga Setnik? Yung Setnik group. Yung Setnik group po, ito yung mga terorista nung unang panahon, nung World War II, mga Serbian group troops na kung saan ay ang krimen na ginagawa nila ay sobra-sobra. Nang re-rape sila ng mga babae, nagtitir gas sila ng mga bata, pumapatay sila kapag trip lang nila. Ganon ang pag sinabi po ng mga Setnik group. And sabi ng kanyang mentor, si Georgian Moltmann, kaya mo bang mahalin itong mga taong ito? Kaya mo bang yakapin itong mga taong ito? Kung tayo po ang tatanungin, mga kapatid, kaya po ba nating mahalin at kaya ba nating patawarin itong mga taong ito? Nabanggit ko kanina, ito'y kasama sa tinuro ng ating Panginoong Jesus, the Beatitudes, na kung saan yung mga topic ng ating Panginoong Jesus, napakahirap. Imagine niyo po, tinuro niya yung adultery, tinuro niya yung murder, tinuro niya yung divorce, at sa maraming aspeto, at pabigat ng pabigat. And sa mga topic na tinalakay ng ating Panginoong Jesus, tingin ko isa sa pinakamahirap itong tinuro niya. Love your enemies. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Of course, lahat tayo guilty dito. Lahat tayo nahihirapan dito. Lalo na yung mga taong nakagawa sa atin ng pagkakamali ay yung mga taong mahal natin sa buhay. O kaya yung mga taong hindi natin ine-expect na makagawa sa atin ng pagkakamali. O kaya may mga tao na kung saan ay sinaktan, nagdala ng injury sa ating mga puso. Ang hirap-hirap mahalin, di po ba? But I do believe isa sa mga tinuturo ng ating Panginoong Hesus dito, una, enemy exists. Talagang may enemy, talagang minsan may kaaway o madalas may kaaway. O sabihin natin sa lighter version, minsan ang kaaway natin, mga sitwasyon, di po ba? Minsan ang kaaway natin ay yung minsan pagkain, di po ba? Ayaw na natin kumain, kaya lang pag nakikita natin, napapakain po tayo, Pero sa konteksto na tinuturo ng ating Panginoong Hesus dito, I do believe this is the person, o ito yung mga tao na nagdala sa atin ng kabiguan, ito yung mga tao na nagdala ng injury sa ating mga emosyon, ito yung mga taong hindi natin ine-expect na magkakamali. And I believe intentionally tinuro ng ating Panginoong Hesus at sinasabi niya, you shall love your neighbor and hate your enemy.
Sabi ng ating Panginoong Hesus, but I say to you, mismong sa bibig ng ating Panginoong Hesus, love your enemies and pray for those who persecute you. And kung atin titingnan ang konteksto nito, ang kausap niya ay yung kanyang mga disciples. So technically, itinuturo niya to sa kanyang mga disipulo, sa kanyang followers, hindi sa kung sino-sinong tao. Kasi mahirapan silang unawain ito. Mahirapan silang intindihin ito. Tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, meron tayong responsibilidad. At ano yung responsibilidad? We need to love our enemies and pray for those who persecute us. Ngayon, tingnan natin. How does God want us to love our enemies? Paano ba natin mamahalin ang ating mga kaaway? Napakahirap. Again, me, myself, pinipreach ko pa rin to sa aking sarili hanggang ngayon. And I do believe sa bawat isa sa atin, napakahirap mahalin ang ating mga kaaway. Pero anong tinuturo ng Panginoong Hesus na sinabi niyang, love your enemies? How does God want us to love our enemies? 3 things ang makikita natin sa tinuro ng ating Panginoong Hesus. Una, we need to love that embraces the broadest scope. Kailangan nating mahalin, pagmamahal na may pagyakap na kahit anong sitwasyon o anuman ang kanilang pagkatao, mayaman man o hindi, anuman ang kanilang nationality, anuman ang saan man sila nagmula, anuman ang status ng kanilang buhay, as believers of Jesus Christ, as followers of Jesus Christ, as disciples of Jesus Christ, we need to love them to the broadest scope. Tingnan niyo po, sabi niya sa verse 46, for if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? Na parang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito, kung mamahalin niyo lang yung mga taong nagmamahal sa inyo, anong reward ang matatanggap ninyo? Wala kayong pinag-iba sa mga tax collectors. Sa konteksto ng unang panahon, ang tax collectors ay isa sa pinaka iniiwasang mga tao dahil sila ay mababait lang sa mga nakakapagbayad ng buwis. Kapag hindi makapagbayad ng buwis, kanilang pinaparusahan yung mga hindi makapagbayad ng buwis or dodoblihin o triplihin nila yung penalty. Ganon nung unang panahon. At kaya yung term o yung ginamit ng Panginoong Hesus, kung mamahalin lang natin yung mga taong mahal tayo, wala tayong pinagkaiba sa mga tax collector. Or if I may say, sinasabi ng Panginoong Hesus, wala kayong pinagkaiba sa mga taong nasa mundo. If you love those who love you, what reward do you have? Kung papansinin lang natin yung mga taong mahal natin, madaling gawin yon. Pero ang challenge, can we love yung mga unlovable? Can we love those who hurt us? Can we love those bring injuries sa ating mga emosyon? Sabi pa ng verse 47, and if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Yung sinasabi naman pong Gentiles dito, ito yung mga stage performer, mga pasikat, na ginagawa lang nila yung mga tama kapag maraming tao at kapag kapag sila na lang, hindi na nila ginagawa ang tama. Kaya na sinabi ng Panginoong Hesus, if you greet, kapag ang pinapansin nyo lang ay yung mga gusto nyo lang pansinin, anong pinagkaiba nyo sa mga stage performers na to? Anong ginawa? Anong pinagkaiba ninyo sa mga hintil na ito? Kaya mapapansin nyo po yung intentional na pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na meron siyang ini-expect sa kanyang mga disciples. Meron siyang ini-expect sa mga Kristiyano at maging iba tayo sa mundong ito. Remember, kasama sa Beatitudes, yung therefore, be the light of this world, kasama sa tinuro ng ating Panginoong Hesus niya, nung pagkatapos ng Beatitudes, yung conclusion, be the light. At yung light na yon, nagpapatunay na kailangan maging iba tayo sa mundong ito dahil ang mundo ay puno ng kadiliman. Ang mundong ginagalawan natin, normal ang gumawa ng kasalanan. Sa mundong ginagalawan natin, parang hindi na pinapahalagahan ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus. At anong tinuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo? Maging iba kayo dahil meron kayong Kristo, dahil meron kayong relasyon sa akin. Don't be like the tax collectors. Don't be like the Gentiles. Mahalin ninyo yung mga hindi kaibig-ibig. Patawarin ninyo yung mga nagkasala sa inyo. Ngayon, magandang tanong, tingnan natin sa ating mga reaction, paano ba tayo nagre-react
kapag meron tayong mga enemies? How do we react? How do you react to your or our enemies? Kayo po ba ay yung fight person? Na kapag kayo ay ginalit, ay hindi pwedeng hindi kayo gagante? Ano? Merong kasabihan, eye for an eye, tooth for a tooth. Ano? Na kung saan ay kung anong ginawa mo sa akin, gagawin ko sa iyo. Doble, triple, lalabanan kita. Ano? Are you a fight person or are you a flight person? Ano? Iniiwasan na lang po natin yung tao ano po na kapag tayo nasaktan ng tao, iniiwasan na lang natin yung tao na para bang wala kang maririnig sa aking salita, basta ako i-unfriend na lang kita, iba-block na lang kita, basta hindi tayo, wala na tayong connection. Are you a flight person or are you a priest person ano po na na hindi mo alam ang iyong gagawin na para bang na na bahala na ano, are you a priest person na hindi mo alam ang iyong sasabihin, hindi mo alam ang iyong gagawin, or are you a faith person na pinagkakatiwala mo na lang sa Panginoong Hesus, sa ating Diyos ang mga nangyayari, yung mga taong nakasakit sa atin, yung mga taong nagdala ng mga disappointments sa atin. Alin po tayo dito? Fight person, flight person, priest person, or faith person? Wag po kayo sumagot. Ang sasagot ay ang inyong mga asawa. Ano? Yung inyo pong mga asawa ang sasagot, ano po? Alin po kayo dito? Fight, flight, freeze, or faith person? Sabi ko nga po sa inyo kanina, ako din na tinatamaan sa mensaheng ito na kailangan kong maging faith person dahil we need to trust the administration of justice ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho dinidisqualify ng Panginoon ang ating mga emotion kapag tayo nasaktan. In fact, ang sabi nga po ng Psalm ay the Lord is close to the broken-hearted. Sabi ng Matthew, lumapit kayong mga napapagal. Hindi ho dinidisqualified ng Lord o dinidisqualified ng Lord ang ating emosyon kapag tayo nasaktan. But ini-encourage tayo ng ating Panginoong Hesus na whenever we face yung ganong emotion, kailangan nating pagkatiwalaan siya because He is fair in the administration of justice. At ang kanyang sinabi, vengeance is mine. Sabi ng isang church father, Saint Augustine of Hippo, love all men, even your enemies. Love them, not because they are your brothers, but that they may become your brothers. You don't love in your enemies what they are, but what you would have them become by your prayers. Mahalin daw po natin ang ating mga kaaway dahil darating ang panahon, who knows, yung ating mga kaaway ay magiging kapatid din natin sa ating Panginoon. Magiging kapatid din natin sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung narinig niyo na itong kwentong ito na meron daw po magkapatid na nag-away. Pangalanan nating si Peter and John, fight brothers, nag-away sila to the point na parang alam niyo yung term, nagsaulian sila ng kandila, wala nang pansinan, ayaw na kitang makita, tapos na ang connection natin bilang magkakapatid. Kaya itong panganay, si Peter, sabi niya, doon ka titira, dito ako titira. Kinabukasan, itong si Peter ay nagpatawag ng wall builder. Sabi niya, gumawa ka ng malaking wall para hindi ko na makita tong kapatid kong si John. Gumawa ka ng mataas na mataas para hindi na kami magkita. So, nagpatawag siya. Kinabukasan, pagtingin niya doon sa kanyang pinagawa, si Peter, nagulat siya. Kasi ang nakita niya ay hindi wall. Ang nakita niya ay bridge. Bridge. At nung nakita niya yung bridge, nakita niya yung kanyang kapatid na si John, patakbo, papalapit sa kanya, niyakap siya at sinabing, brother, kuya, maraming salamat. Gusto mo talaga akong makita. Mahal na mahal mo talaga ako. Maraming salamat. Bati na tayo. Mahal na mahal kita. Si Peter, sabi niya, hindi naman yun ang pinagawa ko. Ang pinagawa ko ay wall. So, pinatawag niya yung kanyang inatasan na gumawa ng wall at sinabi niya, bakit bridge ang ginawa mo at hindi wall? Ang sabi po ng manggagawa ay, hindi po ako wall builder. Ako po ay bridge maker. Bridge maker. Mga kapatid ko sa Panginoon, ano po tayo?
Are we wall builder or are we bridge maker? Tayo po ba ay gumagawa ng wall? Tayo po ba ay nagiging dahilan kung bakit hindi po nakikita ng maraming tao ang biyaya ng Panginoong Hesus? Or are we bridge maker para marami pong makakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus? Alin po tayo dito, mga kapatid? How does God want us to love our enemies? Love that embraces the broadest scope. Ang pag-ibig na walang pinipili, ang pag-ibig na walang limitasyon, kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, love that embodies the biblical standard. Nung tinuro ng Panginoong Hesus, love your enemies and pray for those who persecute you, ay maliwanag naman po na ito yung biblical standard at hindi po yung worldly standard. Ano po? Iba kasi ang standard ng mundong ito. Sa mundong ito, ang sasabihin, gumanti ka. Ang sasabihin ng mundong ito, ipaglaban mo ang dapat mong ipaglaban. Pero meron po tayong authority, meron po tayong Biblia na sinusunod at merong standard ang Biblia kapag pinag-uusapan ito. Di po ba? Pansinin niyo po, the word love your enemies ay napakahirap. From the positive word love and the negative word enemies. Hindi po madali yan. Kung titingnan niyo yung pagkaka-construct ng sinabi ng Panginoong Jesus, love, positive yan. Lahat tayo gusto nating mahalin. O gusto nating mahalin tayo ng tao. Gusto natin yan. We need to. At kailangan din nating magmahal. Pero yung enemies, parang negative po yun. Parang hindi magandang pakinggan. Pero ito yung tinuturo ng Panginoong Jesus. From the positive to negative, we need to love our enemies. Kung titingnan niyo po yung Griego o yung Greek word na ginamit o original language na ginamit ni Apostol o ng ating Panginoong Hesus, what Jesus gives us in our passage is a practical teaching on what it means to love. Hindi po eros, hindi po phileo, kundi agape. Ano po? Agape. Yun din po yung ginamit ng Panginoong Hesus. Remember last week, as Christ loves the church, di po ba? Yun din yung same Greek word na ginamit. Ito din po yung Greek word na ginamit ng Panginoong Jesus sa original language. Agape, which is deep, continuing, growing, continuous, and ever-renewing activity. So, yung sinabi ng Panginoong Jesus, love your enemies, ay ito po agape. Dapat lumalago, dapat ay malalim, dapat ay nagpapatuloy, at laging bago ang ating pag-ibig sa ating kapwa, sa mga taong nakasakit sa atin, sa mga taong hindi natin maunawaan, sa mga taong nag-cause ng kabiguan sa atin. Ang turo po ng ating Panginoong Jesus, we need to love agape. We need to love them. Hindi lang yon. Ang sabi pa niya, hindi lang mahalin, kundi imagine niyo po, ipag-pray pa natin sila. Isang napaka-ironic, parang hindi lang love, kundi kailangan pa rin natin silang ipag-pray. Madaling ipag-pray yung mga taong gusto natin, di po ba? Madaling ipag-pray yung mga taong pinag-pray din tayo. Pero paano yung nagpe-persecute sa atin? Take note, yung word na persecute, life and death ang tinutukoy po dito. Hindi po to basta binibiro ka lang, persecute, life and death sa konteksto po ng New Testament. At sabi ng Panginoong Hesus, mahalin niyo sila at ipanalangin niyo po sila. At ipanalangin niyo sila. Ipanalangin niyo yung nakasakit sa iyo, ipanalangin mo yung nakagawa sa iyo ng kabiguan, ipanalangin mo yung hindi mo kasundo, ipanalangin mo yung hindi mo maintindihang tao. It's a very challenging statement mula sa ating Panginoong Hesus. At sabi nga sa confession ni John Stott sa kanyang libro, the more love, the more prayer. And the more prayer, the more love. The more love, the more prayer. And the more prayer, the more love. Tingnan niyo po, mga kapatid ko. Sa utos ng ating Panginoong Hesus dito, that we need to love our enemies and to pray for those who persecute us. Ano naman ang magiging resulta nito? Tingnan niyo po ang sinabi niya. So that you may be the sons, or you may be sons of your Father who is in heaven. Tingnan niyo po yung fair justice ng ating Panginoong Hesus. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Sabi niya, iisa ang Diyos nyo. Siya yung nagpapadala ng ulan,
Siya yung nagpapadala ng init sa mga taong matuwid, sa mga righteous people at sa mga unrighteous people. At sabi niya, kailangan nating mahalin sila. Why? Ito yung magiging resulta. So that you may be sons of your Father. Parang ito yung magkukonclude sa atin na tayo ay Kristiyano. Ano po? Na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay magiging follower o tayong follower ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni D.A. Carson sa kanyang librong Love in Hard Places, our responsibility to love our enemies is grounded in the fact that God providentially loves the just and the unjust. Ano po? Ano daw po yung ating saan daw po grounded yung ating pag-ibig sa ibang tao o sa ating mga kaaway? Knowing yung ating Diyos ay mahal din yung mga tao, mahal niya ang tao, mahal niya ang kanyang nilikha at gusto niyang iligtas at meron siyang kaligtasang inaalay sa mga tao. Narinig niyo na po itong kwento, yung The Capital of the World, ano po, by Ernest Hemingway, na ang title ng kanyang book, Capital of the World, na ang venue nito ay Madrid, ano po. Na nung sinulat niya ito, sabi niya, merong mag-ama na kung saan gusto niya sa kanyang anak ay nalimutan ko yung course, ano po, pero meron siyang isang gustong-gusto na sabi niya sa kanyang anak na lalaki na si Paco, ang pangalan Paco. Sabi niya, ito ang kukunin mong course. Kahit anong mangyari, ito ang kukunin mong course. Kaya itong si Paco ay ayaw niya yung pinapagawa ng kanyang tatay, ayaw niya yung kurso ng kanyang gusto ng kanyang tatay. Kaya ang ginawa nito, umalis itong si Paco, pumunta sa Madrid. Kaya Madrid ang venue po nito. Nung tumakas siya sa kanyang tatay, lumipas ang maraming panahon, sumulat ng sulat itong tatay, pinadyaryo niya at sabi niya ito yung nakadyaryo. Sabi niya, Dear Paco, meet me in front of the Hotel Montana tomorrow at noon. All is forgiven. I love you. Sabi niya sa kanyang anak, Dear Paco, tagpuin mo ako sa hotel na to bukas ng hapon. Pinapatawad na kita. All is forgiven at mahal kita. I love you. Kaya kinabukasan, pagdating ng kanyang tatay doon sa sinulat niyang lugar, ang laking gulat niya kasi 800 na Paco ang naandun na naghihintay 800 Paco na naghihintay doon na lahat ng mga taong yon ay naghihintay ng kapatawaran. Lahat ng mga taong yon ay naghihintay ng forgiveness. Ano po? Mga kapatid ko sa Panginoon, baka meron tayong kapatid sa Panginoon na naghihintay ng forgiveness. Baka meron tayong mga kakilala sa ating buhay na naghihintay ng ating forgiveness. Baka meron tayong mga members of the family na naghihintay ng ating kapatawaran. Baka merong members of sa GC Divide naghihintay ng kapatawaran sa inyong mga katrabaho. Marami po sa atin. I would like to ask you, kailan nyo huling sinabi yung salitang sorry na totoo sa inyong puso? When was the last time you say sorry sa mga taong nasaktan ninyo? Or when was the last time you received the word sorry? Kailan nyo po huling natanggap yung salitang sorry? Baka maraming tao, I do believe hanggang ngayon, marami ang naghihintay ng kapatawaran. Love that embodies the biblical standard. Una, love that embraces the broadest scope. Pangalawa, love that embodies the biblical standard. At pangatlo, panghuli, love that emulates our beautiful Savior. Anong pag-ibig ang gusto ng Panginoon? Ano ang tinuturo niyang pag-ibig sa ating enemies? Ano po? Sa ating mga hindi kasundo, sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. Wala pong iba kundi pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Walang iba kundi kagaya ng pag-ibig ng ating tagapagligtas. Ephesians 5 verses 1 and 2. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Sabi po ni Paul sa sulat niya sa libro ng Epeso, maging
Follow God example. Gayahin natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kung nakatanggap tayo ng pag-ibig niya, magmahal tayo. I-extend natin yung pagmamahal sa ibang tao. Kung naranasan natin yung pagpapatawad niya, ma-extend natin yung ating forgiveness sa ibang tao. Kung naranasan natin yung pagyakap ng ating Panginoong Hesus, yakapin natin yung mga makasalanan. Remember, Jesus is the friend of sinners. Si Jesus ay kaibigan ng makasalanan. And all of us, we are guilty about it. We are all sinners saved by grace. Balikan natin itong kwento ni Miroslav Volf sa kanyang presentation when he said, we ought to embrace our enemies as God has embraced us in Christ. Nung sinabi ng kanyang mentor na si Georgian Moltmann, kaya mo bang ibigin itong Setnik group of people na nangre-rape ng babae o nang-rape ng mga babae, pumatay ng maraming bata, pumatay ng maraming tao, kaya mo ba silang mahalin? Alam niyo po, ang sagot ni Miroslav Volf, ang sabi niya, no, I cannot. But as a follower of Christ, I think I should be able to. Sabi niya, in all honesty, sinabi niyang, no, I cannot. Paano ko mamahalin yung mga yan? Pero with humility, sinabi din niyang, but as a follower of Christ, I think I should be able to. In his honesty and in his humility, I do believe tayo pong lahat din mga kapatid, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, meron tayong utos na iniwan ng ating Panginoong Hesus. We need to love our enemies and we need to pray for those who persecute us. Tingnan niyo po anong magiging reward natin kapag ginawa natin itong mga bagay nito. Sa isang pinalawak na version ni Dr. Luke sa kanyang sermon, sa kanyang libro, Luke 6:35 to 36, sabi po ni Dr. Luke, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. Ano pong sabi niya? And your reward will be great and you will be the sons of the Most High. Sabi niya, ang inyong reward ay great and you will be the sons of the Most High. Ganun din naman yung binasa natin kanina. Sabi sa Matthew, so that you may be the sons of your Father who is in heaven. So ano sinasabi ng mga disciples ng Panginoong Hesus na tinuturo ito ng ating Panginoong Hesus? Ang ating reward kapag ginawa nating mahalin ng ating mga kaaway o yung ating mga enemies ay magiging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesus. This is our reward. The conformity na mula sa ating Panginoong Hesus. Ito yung reward natin. Hindi po ba ito yung goal natin? Maging kawangis ng ating Panginoong Hesus? And if we do so, ito yung ating reward. If we will love our enemies, ito yung ating reward. We will be like our Father who is in heaven. Amen po ba mga kapatid? This is our reward and the greatest reward. Habang tayo nasa mundong ito, magiging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesus. Narinig niyo na po ba itong walk the talk? Ano po, nung kami na sa Bible school, it's a big word. Whenever we prepare sermon, whenever we prepare message, laging paalala po sa amin, we need to walk the talk. Minsan nakakalimot po ako na po, minsan sa dami ng mga nangyayari, nakakalimot. Pero magandang paalala po. Nagpapasalamat nga ako kasi may nagpaalala sa akin nito ulit na mga ilang buwan nang nakalipas. Ano po, walk the talk, big word. At it's very nagre-retain sa aking puso ngayon na kahit anong mensahe ang gawin ko, I need to walk the talk. At wala po tayong ibang pwedeng tingnan dyan, kundi ang ating Panginoong Hesus. When He said, love your enemies, Matthew 5, ano po, mahalin nyo ang inyong kaaway. Alam niyo po ba, Jesus Christ, the great preacher, He walked the talk. Paano ko po nasabi? Dahil until to His last breath, tingnan niyo po ang sinabi niya, isa sa mga 7 victorious words ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sinabi niyang, Father, forgive them because they do not know what they are doing. Jesus Christ is the great sample of the term walk the talk. Nung tinuro niya sa kanyang mga disciples, mahalin niyo ang inyong mga kaaway into the broadest scope, to the biblical standard, to emulate
the beautiful Savior, Jesus Christ, walked his talk until his last breath. He said, Father, forgive them. At what captured me? This word them. Sino yung them na tinutukoy ng Panginoong Jesus? Ang tinutukoy niya ay yung kanyang mga disciples. Imagine niyo po, bago siya ipako sa krus, hinugasan pa niya ng paa, kasama pa niya sa Lord's Supper, kasama pa niya sa communion. After which, ano nangyari? Alam natin ang kwento. Si Judas, pinagbenta siya. Si Peter, ikinahiya siya. Mga disciples nagtakbuhan. Father, forgive them. Ang sigaw ng ating Panginoong Jesus. Sino yung them? Yung mga taong sumisigaw, ipako ang Panginoong Jesus. Yung mga taong pinili si Barabas kaysa ang ating Panginoong Jesus. Anong sigaw ng Panginoong Jesus? Father, forgive them. Sino yung them dito? Yung mga Roman soldiers na tumusok sa katawan niya. Yung mga taong naglagay ng tinik sa kanyang ulo. Yung mga taong nagpabuhat sa kanya ng more than 50 kilos na kahoy na nagpalakad sa kanya more than 2 kilometers. Anong sigaw ng Panginoong Jesus? Father, forgive them. Forgive them, Jesus. Walk his talk. At ito yung ating responsibility. Ito yung ating responsibilidad. We need to walk our talk. And tomorrow, sa ating pagse-celebrate, the whole world will remember the risen Christ. The empty tomb proclaims possibility. In his resurrection, a holy God forgave the unforgivable. In his resurrection, a holy God, ang banal na Diyos, God Almighty, El Shaddai, the Lord of Glory, forgive the unforgivable. At tayo pong lahat yon. Tingnan niyo po. Luke 5 verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Pumunta ang Panginoong Jesus dito para sa mga makasalanan, kagaya mo at kagaya ko. Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking, and they say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is justified by her deeds. Friend of tax collectors and sinners. Romans 5:8, but God shows his love for us in that while we're still sinners, Christ died for us. Tayo po yung sinners, tayo yung enemies ng ating Panginoong Jesus. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, because he walked his talk, pinatawad po tayo ng ating Panginoong Jesus. The empty tomb proclaim possibility in his resurrection. A holy God, a glorious God, forgave the unforgivable. And now, because Christ lives in us, even the hardest love, loving our enemies, is made possible. Amen, mga kapatid? Dahil buhay ang Kristo sa ating puso, yung imposibleng pag-ibig, kaya natin. Why? Because Christ resurrected sa ating mga puso. Christ is risen. Buhay ang ating Panginoong Hesus. Even the hardest love, loving our enemies, is made possible. Gusto kong magtapos sa isa sa mga sinulat ni Frederick Buechner, isang theologian, sa kanyang librong The Magnificent Defeat. Basahin ko yung ilang part. Sabi dito, the love for equals is a human thing. The love for equals is a human thing. Of friend for friend, brother for brother. It is to love what is loving and lovely. The world smiles. Sabi niya, ang pag-ibig ng sa human thing, friend for friend, brother for brother, it is lovely. It is lovely. The world smiles. The love for the less fortunate is a beautiful thing. The love for those who suffer, for those who are poor, the sick, the failures, the unlovely. This is compassion, and it touches the heart of the world. The love for the fortunate is a rare thing. To love those who succeed where we fail,
to rejoice without envy with those who rejoice, the love of the poor for the rich. The world is always bewildered by its saints. At sabi po niya sa panghuli, and then there is love for the enemy, love for the one who does not love you, but mocks, threatens, and inflicts pain. The tortured's love for the torturer. This is God's love. It conquers. It conquers the world. Mga kapatid ko sa Panginoon, love your enemies is possible dahil ginawang posible ito ng ating Panginoong Hesus. And I do believe, mga kapatid, as we remember the resurrected day, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, buhayin nawa natin sa ating mga puso ang kanyang pag-ibig. We need to love our enemies dahil ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. We are the enemies, pero inibig niya tayo. Sabi sa ating inawit kanina, He's a good, good Father. Minahal tayo ng ating Panginoong Hesus. And I pray, ang bawat isa po sa atin, ma-apply natin. We need to walk the talk as Christ did this for us. Love our enemies. Tayo po'y manalangin. Salamat po. It's impossible for us sa aming kakayanan, pero dahil nabuhay ka muli, naway maging buhay ka, yung inyong mga utos ay buhay sa aming mga puso, Panginoon. Kung meron po sa amin na may galit, hinihingi ko po ang inyong biyaya. Bilang tao kami nagagalit, bilang tao kami nasasaktan, bilang mga tao, Panginoon, meron kaming mga reservations, bilang mga tao, Panginoon, meron kaming mga injury sa aming mga puso, sa aming mga emosyon. Hindi po kami exempted, Panginoon. Hindi nyo rin po dinidisqualify ang aming emosyon, Panginoon. In fact, sabi ninyo po sa inyong mga salita, kayo ay malapit sa taong basag ang puso. Sa New Testament, sinabi niyong lumapit kaming mga bibigatan, kaming mga nasasaktan at nahihirapan, at bibigyan niyo kami ng kapahingahan. Pero gusto niyo rin kaming i-encourage, Panginoon, na ibigay namin lahat ng pain sa inyo. Na kahit yung posibleng pagmamahal sa aming kaaway, kagalit, Panginoon, ay posible. Dahil ikaw ay buhay sa aming mga puso. Lord, makita namin ang inyong biyaya, Panginoon. Maging instrumento kami ng mensahe ng inyong pag-ibig sa mundong ito. Lord, pagtibayin niyo po ang GC Dubai, pagtibayin niyo po ang damdamin namin. Napakahirap ng mensaheng ito. Madaling pag-aralan, pero napakahirap i-apply, Panginoon, bilang tao. Kaya hiningi po namin ang inyong pagtulong, Panginoon. May apply namin ito bilang inyong mga tagasunod, Panginoon. Kagaya ng inyong sinabi, ang reward namin ay magiging hindi ho ang mundong ito. Ang reward namin ay yung conformity ng aming Panginoong Hesus na inalay ang buhay, Panginoon, para sa amin. Lord, help us, Panginoon. Help us, please. Help us, Father. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. In Christ's name we pray. Amen. Amen.